Good day mga ka-Night Crows. Kamakailan dito lang ako sa 30-5. Ngayon, nasa 34-5 main quest. At dito sa side, tapos na lahat. At sa mga nagtatanong nga pala ng Papyrus, sa 29-5 meron ditong 10 ibibigay. 31-5 meron ditong 10. At dito sa 34-5 meron pang additional 10 na Papyrus. Super F2P friendly kasi yung update ni Night Crows. Na-adjust yung stats ng normal monster wala level 41 pataas kaya ang dali na ng main quest. Kahit yung mga boss per main quest ng mga dash 5 ay considered as normal kasi apektado rin sila, dumali din yung ating quest kaya na-nerf sila talaga ng sobra. At saka dito guys sa Sancona level 50 ang laki ng experience na ibinibigay. Ay no, 18,000 achieve nyo na yung level 50, makakakuha kayo ng isa, which is itong Traveler's Donkey. At kapag nakuha ko yan, in my case, magiging dalawa na yung epic ko as F2P, makaka-unlock pa ako ng epic na in-slot effect, itong skill damage plus 5, at increase melee damage reduction rate ng 1%. At nga pala, meron pa akong 21 slot na natitira. Sa mga may seeds pa, any amount would do. Ang matatanggap nyo is 3. Sa mga hindi pa nakaka-receive, isang coupon para sa mission 1 ko, super mission 1 and 2. I believe yung coupon dito 11 times sa summoning, gold chest at saka yung normal na coupon. Any seeds would do. Yung isa sa goal ko ngayon is makapag-grab ng tier 4 na rare at hopefully pumasok siya as great success, magigitong epic. Kasi habang naggagawa ako o nagpapataas ako ng crafting ko, itong smooth leather labis na natural fur madali lang kasi i-request. Arcane scroll, nakukuha to sa mga main quest. Ito nga nung upon reaching level 48 may binigay na 5 and metal fragment and gold which is madali lamang naman. Kulang na lang ako ng 13, ipapacraft natin to. So ang 5 ang pagka-craft niyan. So kulang tayo ng 65 na pieces. Dito yan sa wisdom. Tapos furball, kailangan ko ng 65 pieces. So in my case, kulang na lang ako ng 41. At kapag professional, 2. Kapag nag-great success to at ito'y tradable, pwede natin itong ibenta to 35. Malaki. Okay, request craft na natin ito. Tapos lalahatin natin 13. Then ang reward ko na lang ay 16. At additional reward na 2 sa success. Total of 20. May papatol na dyan, register. Tapos antayin na lang natin na makuha. At nakompleto na yung crafting natin. May pumatol. I-check natin kung may nag-success dito. I-receive ko na. Okay. Wala. 80 out of 80 na yung natural fur. Ito na lang yung pagtutuan na natin ng pansin, which is madali lang naman itong arcane scroll at escalation or prosperity. Dito lang yan under crafting material, arcane scroll, and then this one. Kailangan ko lang ancient papyrus at saka morion. Once na matapos, effect ito ay kung plus 6 na lang kasi brilliant ang gagawin ko. Madadagdagan pa ako ng additional na 3 na accuracy, 8 na weapon damage. Pero iniisip ko pa rin kung weapon o itong gloves ang pipiliin ko. Kasi kung pipiliin ko itong Malta Knights gloves, plus 4 muna. Ayan, additional 5 defense naman. Yung range accuracy 3 din ang ibibigay nito. Same lang to na accuracy raw. Basic, makikita to sa pinaka main. At may range damage pa ako na 5. So either, kahit ano maganda. Pero parang mas maganda to Range accuracy, may defense na 5. So try ko pala to. At sana mag-success. Pag dito kasi pumasok tayo, plus 4, grab. Ay hindi pala, mahina. Mabawasan. So mas maganda ito na lang. Ngayon yung progress natin sa codex, ang pipiliin ko lahat yung may damage reduction. So as you can see 106 ito, tumigil ako sa 106. Then pipiliin ko lahat na may damage reduction, unti-unti bibilhin na natin. Pati sa gear, unti-unti kakraft natin. Nag-experiment kasi ako sa grit. Dito sa grid naman, nare-reset naman to. So naglagay ako ng endurance na 2 at kinuha ko tong damage reduction. Kasi madali naman pataasin ang damage ng archer, sniper kasi kilala naman to sa damage type talaga. So since malambot naman kahit papaano, so, subukan ko lang din may endurance. So lahat kada level at saka dun sa ating ika-craft pa ay mag-endurance type tayo. Nare-reset naman. Ito yung tinutukoy ko na crafting para sa grid. Nandito tayo sa Stimulant of Enlightenment. Kung kiklik natin to, sinasabi dito, I used to obtain 1 Night Crows grid point.
At since nag-advance na nga tayo sa second class, ang sabi ko nga ay unti-unti ko nang gagawin tong rare. So ito na lang yung unahin ko dito sa weapon at saka sa armor. Tapos ito saka na muna. Kasi na plus 6 at plus 7 ko naman. Kumpletuhin ko lang to. Then puproceed na ko nito sa lahat na to. Sa accessories, maganda is ma-plus or maging rare na ito. Then after that, kapag nakakuha ko ng mataas na rarity, yung tier 4 ng rare ay magpuproceed na tayo dito sa pag-iipon ng higher scroll of advancement, which is ang dami ng kailangan, 75 na H SOA and 1250 na SOA. And more yun, nababa naman itong 8 SOA, pero itong seal of advancement parang hindi siya bumababa. Currently sa server namin 280 pa, taas pa rin. At nga pala kung ikaw ay F2P at gusto mo mag-encash, go, mag-encash ka. Ako nga gusto ko mag-ipon simula April 24 hanggang sa April 30 sa 6 days. Tatry ko kung magkano yung maipon kong Daya City, i-encash ko lahat. Wala ka namang hinahabol. Sasabihin mo ay baka madali ako ng progress. Actually, marami pa nagsisimula ngayon ng new account eh. Kung ikaw ay F2P at gusto mong bumili ng Blackpinks yung sa experience, go. Wala, gawin mo yun para sa ikasasaya at kapaprogress mo. By end of the day, ang mahalaga naman dito is masaya ka. Tapos masabi mo na kumita ka. Kasi darating din naman yung time na tatamadin ka maglaro eh. So yun lang, enjoy mo lang, cash out kung cash out, palakas kung palakas. Sa mahalaga, masaya ka. May ginawa nga pala akong video na encashment. Ito, tutorial withdrawal proof. So, ang ginawa ko dito ay nagsimula ako sa Gcash yung pagka-cash in hanggang Play Wallet, cash out hanggang sa Gcash. Ito ay gumagamit ako ng CoinsPH dito at hindi sa P2P. So, check nyo to pag gusto nyo, hindi nyo pa natatry na mag-cash in, cash out. At saka itong party dungeon, huwag nyo din kakalimutan. Maganda pa rin to, mahalaga kasi may nakukuha dito na stars memory at saka marami pang iba. So kapag wala, mag-insist ka ng bumuo ng grupo at tapusin nyo kahit stage man lamang, okay na yun. At saka dinagdag ko sa project ko dito bilang F2P itong Early at the Temple kasi gumawa pa ako ng isang account, level 35 na yon. Upon reach level 30, open na to. No, not account, additional character, same account. So naggawa pa ako ng isang character na naka sa Early at the Temple. Nakakuha ko dito ng SOA, binebenta ko. Since shared naman yung Dayas, napupunta pa rin yun sa main account kung saan ko binuksan. So, gagawa pa ako ng dalawa pang account. Pang Early at the Temple lang, pang SOA farming lamang, na magpa-farm lang ito from 12 AM hanggang alas 8 ng umaga. Pag-ising ko, baka may SOA. Sayang din, since shared naman yung Dayas, ibebenta ko. So, ang schedule ko dun ay either Monday, second character, Tuesday, third character, Friday, third character na mag-Early at the Temple. Tapos kapag sinuwerte tayo at nakakuha tayo nito, so ibebenta ko lang. Tapos kapag na-claim ko na, check ko na sa main account ko, papasok pa din yun doon kasi nga shared ang Dayas. At panghuli, dapat pa rin namang i-rush ang pag-second advancement. Oo, i-rush nyo na yan. Sayang din kasi yung perks na makukuha mo kapag second advancement ka ta. Tulad nitong advancement skill traits na nagagamit ko. Upon successful hit, the character nag-click pa ako ng additional bonus at activation rate. Dito, nilima ko na ito yung Tempest ko. Yung focus fire ko, 4 lang. Range crit, pinili ko by 10. Saka itong Marksman Benediction, since kulang na, increase weapon damage by 4. Kasi nga, 11 lang yung available ko. 5, 4, 9, plus 2, 11. So, and so forth. So, sayang dinadagdagan din to habang nagpapalevel everyday. So, ngayon, hopefully, kapag gusto pa nating magpatuloy sa Nightcross, ay makapag third advancement tayo kahit medyo matagal pa yon. Kasi ang bilis na ng pagpapalevel ngayon. So, kung, yun lang pala. Buyers, I'm out.